Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Palakpakan natin ang Diyos sa tatlong persona. Today as well is our third Novena Mass in preparation for the fiesta of the Corpus Christi in our chapel. And Pope Paul VI would remind us that the Eucharist, the Mass, is the highest form of prayer. Sabi niyo nga, the Mass is the highest form of prayer. Say it, the Mass is the highest form of prayer. If the Mass is the highest form of prayer, then it is something that we should not miss, right? Nagsisimba ba kayo linggo-linggo? Yes or no? No? Lima lang ang sumagot, ha? Yes. Ulitin ko. Sino sa inyo ang nagsisimba linggo-linggo walang paltos? Pamalakpak ng malakas. Sino sa inyo ang paminsan-minsan pumapalya, pumalakpak ng malakas? Parang 50-50, ah. And Pope Paul VI would continue to emphasize that in the Eucharist, God loves us, Jesus saves us, and the Holy Spirit makes us holy. Una, God loves us. Say it. Sabihin niyo sa katabi niyo, sobra-sobra ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Sabihin niyo, kung hindi ka pinapansin ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, bahala ka sa buhay mo. May pumunta sa akin kahapon, no? Well, in the chapel where I'm staying, I would open it for confession, and they can also visit the relic of Padre Pio and Saint Charbel. Tapos nag-announce na Father Nolan is available for confession. Yung babae pumasok, sabi niya, Diyos ko, Father, iniiwasan talaga kita. Ba't nandito ka? Sabi sa akin. Sabi ko, dito ako nakatira. Bakit ka nandito? Kasi, Father,
Gusto kong mag-visit sa relic ni Saint Charbel and Padre Pio. Sabi ko, ba't ako iniiwasan mo? Anong problema mo? Alam mo, Father, kasi Father, nagmimisa ka sa Mega Mall. Palagi mong sinasabing harapin ang katabi. Father, yung katabi ko hindi ko kilala, baka mabatukan ako sa pinagagagawa mo. Sabi sa akin. Nung nakita niya ako, sabi, Diyos ko, paano ito? Si Father na iniiwasan ko. Sabi ko, sige, lumabas ka na, huwag ka na mangumpisal. Sabi niya, Father, hindi naman pwede yun. No? Alam niyo, God loves us so much. When I say that God loves us, I am not saying it as part of the lesson in theology. I am speaking of it as part of human experience. Alam nyo, lahat tayo may karanasan na kung minsan akala natin hindi na tayo makakabangon. Yung mga nagkasakit, akala nyo mamamatay na kayo. Sino dito yung mga nagkasakit na akala nyo matutuluyan na kayo? Pumalakpak ng malakas. Bakit hindi kayo natuluyan? Sino sa inyo yung nawalan ng trabaho? Mas matindi pala ang nawawalan ng trabaho kaysa may sakit. Yung nawawalan ng trabaho, sobra-sobrang pag-iisip niya because he has a family to feed. Yung mga nawalan ng trabaho na akala mo hindi ka na makakakuha ng trabaho, akala mo katapusan na ito, sino sa inyo mga nawalan ng trabaho minsan? Pumalakpak ng malakas. May trabaho na kayo ngayon? Yes or no? Nakapuna, parang wala ka pang trabaho, ha? May trabaho ka na, kuya? Malaki na ang sweldo mo? Lakihan mo mamaya sa koleksyon, ha? Alam nyo, God loved the world. God loved the world. God loves us. And brought about by that love, He gave us His only Son. Kaya nyo ba? Naialay nyo ang mga anak nyo? Pag may nangangailangan ng tulong, kailangan ng puso. Yung anak nyo, ibigay nyo yung puso para sa iba. Kaya nyo? Yes or no? Uy, kinakausap ko kayo. O yung asawa nyo na lang, kaya nyo ibigay? Yes or no? Ay, yes, agad, ha? Yung mister nyo ang ibigay nyo, kaya nyo, yes or no? Ay, grabe, masamang ugali, ha? Yung mga misis na lang ibigay natin, yes or no? Hindi madali yon. That is why in our first reading today, what do we find in our first reading today? Kinig kayo, ha? Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God. Ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kabutihan. No question. When we speak of God loves us, it is an experience. It's very common to us. Harapin ang katabi, sabihin nyo, ayaw ng Diyos na mapahama ka. Sabihin nyo, nakasan nyo, sabihin mo, gusto mo rin mapahama ka. Sabihin nyo, nakasan nyo, ayaw ng Diyos mapahama ka. Sabihin nyo, di ba kung minsan napapansin natin, no? Tayong nagtitigas-tigasan. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil sa Diyos. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Tayo ang gumagawa ng ating kapahamakan. Ang init-init ng klima, hindi dahil sa Diyos. Ang init-init ng klima, nagbabago ang klima dahil sa iyo, dahil sa akin, na hindi natin inaalagaan ang binibigay ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo lahat. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, ikaw ang may gawa nito. Sabi niyo,
Diyos ko. Kahapon, inimbitan ako ng isa na graduate ng college. Sabi niya, Father, pwede po ba kayo magmisa? Sabi ko, bakit? Magsimba ka na lang sa parokya. Hindi po nagpaalam na po ako sa parish priest namin. Gusto ko po magpamisa. Sabi ko, talagang hiwalay sa misa sa parokya? Opo. Sabi ko, grabe yung pasabog mo. Nag-graduate ka na ng college kung ano man naiisipan mo. Sige na, Father. And you know, after the Mass, I realized he was right. He wanted to have that Mass celebrated because he went through a lot. Pagkatapos ng misa, nag-share siya, hindi daw madali yung naging buhay niya dito sa Manila. Galing siya sa probinsya. Nakipagsapalaran sa Manila. Nag-aral, nagtrabaho. Hindi naman siya masuportahan ng mga magulang dahil hirap din ang mga magulang. Nag-loan sa mga online. Loan dito, loan doon. Tapos pinagbantaan ng mga may mga banta-banta pala yan, no? Sabi, pag hindi ka nagbayad, bukas ipapadala ko ang kabaong mo. May mga ganon. So dami daw siyang pinagdaanan. Salamat daw sa Diyos, may ipinakilala sa kanya si Lord na yon ang naging daan para bumangon siya. Sabi ko, walang ipinakilala si Lord. Si Lord yon. Si Lord yon ang bumangon sa'yo. And you know, we have those experiences. Kaya nga yung hamon sa atin, kung naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, kung naramdaman mo yung pagliligtas ng Diyos, yon din ang dapat gawin mo sa iyong kapwa. Amen? Amen? Pangalawa, ang Diyos na nagliligtas. Yung una, ang Diyos na nagmamahal. Pangalawa, ang Diyos na nagliligtas. Paulit-ulit tayong nililigtas ng Diyos. Pero paulit-ulit din tayo na ipinapahamak natin ang sarili natin. The question is, when shall we learn? Paulit-ulit yun. Nagkaroon ng unang pamilya, hindi naging maayos. Pangalawang pamilya naman, hindi naging maayos. Pangatlo na naman. So, paulit-ulit na yan. Hindi tayo natututo. Father, nagbabakasakali lang. Recently may nag-apply sa akin na teacher. We are in a Catholic school. We are the basic education. So definitely we require all our teachers to be Catholic, and at the same time, those who have family, we require them to be married in a Catholic church, because that's teaching by example. We are in the basic ed. Mga bata yon. Nabigla ako nung ini-interview ko yung teacher applicant. Sabi sa akin, Father, did the HR inform you that I am a single mother? So you're very young. 23. Single mother? Sabi ko, I was not informed, but thank you for informing me. Sabi ko, are you aware that you're applying in a Catholic school? And definitely, possible, it will be known by your students and by the school community, and they keep asking about that. Sabi ko, how many children do you have? Sabi niya, Father, I have 2. Ha? 22 ka pa lang, 2 ka na. Sabi niya, Father, my first baby was when I was 15 years old. Ha? Sabi ko, anyway, yung dalawa bang anak mo, iisa ang tatay? Hindi po, 2 po. Ha? Pura ko, ha? Sabi ko, hindi ka pa natuto. Pag may 2, baka magpangatlo yan. Sabi niya sa akin, Father,
give me a chance so that I can better my life. Sabi ko, Lord, bibigyan ko ba ito ng chance, Lord? Nakadalawa na, Lord, no? 22 pa lang ito. Baka maglandi ito, Lord. Pangatlo na naman. Anong example sa mga bata? Sabi ko sa kanya, what if the community would know about it? Sabi niya, Father, I would not wait for them to know about it. I will tell them my story so that it becomes a big lesson for them not to fall into the same trap. Sabi ko, hard! Tuwang-tuwa siya. Magbibigay din tayo ng pag-asa sa ating kapwa. No? Sabi niyo sa katabi niyo, magbigay ka ng pag-asa sa ating kapwa. Sabi niyo, Diyos ko, ang boses yung mga paasa. Sabi niyo, magbigay pag-asa. Sabi niyo, no, hindi paasa. No? So ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagliligtas, the God who loves, the God who saves, the God who loves is God the Father. The God who saves is Jesus Christ. May pangatlo, ang Diyos na nagpapabanal. The God who accompanies us, who never leaves us on our own. Kahapon, daming tao nagbisita sa chapel. Friday. May napansin ako, among those who visited the chapel, merong isang taong kakaiba. Not dressed the way others. Sabi ko, Lord, judgmental ba ako, Lord? Tapos napansin ko, ang dami niyang tattoo sa katawan. Sabi ko, Lord, baka may gawin tong kakaiba, no? So pagtayo niya, tayo din ako. Paglakad niya, lakad din ako. Napansin niya siguro nasa likod niya ako. Sabi ko, tapos lumingon siya. Sabi niya, Father. Sabi ko, nandito ka. Sabi niya, Father, kasama po ako nung isa. Tinuro niya. Kasama pala siya ng kakilala ko. Tapos umupo ako. Pag upo ako, tumabi siya sa akin. Sabi niya, Father, matagal po akong nakulong. Sabi ko, oo nga, halata, ang dami mong tattoo. Father, tumira pa ako sa kalye ng napakatagal na panahon. Pero Father, dahil sa taong yon, tinuturo niya, dahil sa taong yon, Father, nabago po ang buhay ko. Tapos umiyak na siya. Sabi ko, paano naman nabago yung buhay mo? Father, pinakilala niyo po sa akin ang Diyos. Natuto po akong magdasal. Tinulungan niya, Father, akong bumangon. Wow! Yung mga nakabangon, ha? Tulungan niyo rin ang ibang bumangon. Amen? Yung mga nakabawi, tulungan niyo rin ibang bumawi. Amen? Bumawi, di ba? Gumanti yun. Walang gantihan, ha? The goodness we receive, the same goodness we give. The love that we receive, the same love that we give. The help we receive will be the same help we also give. We are simply channels of goodness and graces to one another. Amen. The God who loves, the God who saves, the God who makes us holy and walk with us. Nakakatuwa ang Diyos dahil ang pagmamahal niya hindi nauubos. Ang pagmamahal niya hindi natatapos. And we ask the Lord in this Mass that the same thing we receive from Him will be the same thing we give to Him and we give to each other. Alam niyo, nalulungkot ako pag nakikita ko yung mga survey.
Nakikita ko, sabi ko, yung tao ata mukhang mas marami ang hindi nagsisimba sa nagsisimba. Sabi ko, siguro mas marami ang hindi nagsisimba sa nagsisimba. Mas marami ang hindi naniniwala sa sinasabi ng simbahan kaysa mga naniniwala. But what about by do we have to stop? No. We have to reach them. We have to teach them. Yun ang papel natin ng mga nagsisimba. Yun ang papel natin ng mga nagmamahal sa bayan. Yun ang papel natin nagmamahal sa Diyos. Yun ang gagawin natin. What we receive is also what we give. Assignment ko sa inyo, sana yung mga kakilala nyo na hindi nagsisimba, encourage them to go back to the church and tell them the beauty of going to Mass and receiving Jesus. No? May isang seaman ako nakilala last Friday din. Kabababa pa lang daw niya galing barko. Nakita niya daw yung St. Charbel nandoon daw sa area namin. So pumunta daw siya. Tapos sabi niya, Father, pwede bang i-bless mo yung asawa ko? Nag-video call sila, yung asawa, nakabandana. Sabi ko, bakit? Father, cancer patient po siya. Sabi ko, kumusta naman kayo? Father, balita ko sa iyo. Matagal na kami, Father, nagsasama na hindi kami nagpapakasal. Pero ngayon, Father, bumaba ako ng barko at next week, Father, magpapakasal kami sa simbahan. Tatanggapin namin ang sakramento ng Diyos. Marahil, Father, yun ang naging kulang sa buhay namin. Kaya nakita ko, may pagsubok kaming pinagdadaanan. Sabi ko, maganda yun. Tinatanggap mo ang sakramento, ang biyaya na ipagkakaloob ng Diyos. My brothers and sisters, today, we celebrate the solemnity of the Holy Trinity. Sabi ni Saint Athanasius, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet they are not three, but one God. The Father is the source of all things, the Son is the creative cause, the Spirit is the perfecting cause. Kaya nga, when we speak of the Father, then we speak of the source. Sabihin niyo source. Sabihin niyo source. Kung anong meron ka, kung anong meron ako, galing yan sa Diyos Ama. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi yan galing sa'yo. Sabihin niyo. Iba kasi sa atin, napakadamot eh. No? Pag nabigyan, akala mo, this is the product of my hard work. Wow. No? I made it through the rain. Wow. The source is God the Father. Don't forget that. Second, the Savior. The Savior is Jesus Christ. Jesus Christ became man to redeem us. And we are saved through Christ. Kaya tandaan nyo, ang Diyos, si Jesus, namatay para iligtas tayo. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay naligtas. Pag may nagtanong sa inyo, makakapunta ka ba sa langit? Anong sagot nyo? Yes or no? Sinong may sabi sa inyo na hindi ka sigurado? Pumalakpak ng malakas. Sinong may sabi sa inyo na sigurado siya? Pumalakpak ng malakas. Yung mga hindi pumapalakpak, saan nyo gusto pumunta? Ulitin ko, ha? Pag ang mga Katolik daw sinasabi, makakapunta ka ba sa langit? Ang sagot naman, di ko sure. Anong di mo sure? Jesus died for you. Jesus died for me, and His death opens wide heaven for us.
Makakapunta ba tayo sa langit? Yes or no? Yung mga nasa likod, yes or no? Gusto nyo ba? Yes or no? Mamaya. Diba? Next time, pag may nagtanong sa inyo, will you go to heaven? Sabi mo, yes. Pag sinabi sa inyong mayabang ka, hindi tayo nagyayabang. Dahil alam natin, si Jesus namatay para tayo iligtas. And that assures us of heaven. O sino ang di mapupunta sa langit? Yung ayaw. Pag may nagtanong sa iyo, papupunta ka ba sa langit? Sabi mo, gusto ako. Kung ikaw ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Jesus died for us. Jesus saves us. Jesus redeemed us. Pangatlo, sanctifier. So una, save source. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ay, hindi talaga kayo mapupunta sa langit. Ano yung una? Source. Nakasanya, ano yung una? God the Father is the? Gusto niya palagi source, no? God the Son is the? May nakita ako, sabi, Savior. Ano yung una? Source. Pangalawa? Yon. May pangatlo, sanctifier. Di ba last Sunday, pinagdiriwang natin Pentecost? Nagsimba ba kayo dito? Yes or no? Yes. Nakita niyo ba kami ni Monsi? Yes or no? Yes. Naglibot-libot kami. Sanctifier. What would that mean? The Holy Spirit dwells in us and makes us holy. Wow. Sabi niyo sa katabi niyo, gusto ni Lord na maging banal ka. Sabi niyo, gusto ni Lord. Sana. Lately, nanonood ako ng mga buhay ng mga santo, no? Pinapanood ko yung buhay ni Padre Pio. Padre Pio, nagpiyesta siya, birthday siya eh. Saint Charbel at ibang mga santo. Sabi ko, Lord, parang gusto ko rin maging santo, Lord. No? Gusto niyo maging santo? Yes or no? Parang ayaw niyo, ha? O paano kayo? Lahat ng pumupunta sa langit, santo. Uy, ulitin ko, Gusto niyo ba maging santo? Yes or no? Yes. Wow. Yung lalaki na to, tumayo, ang pangalan mo? Ikaw, yung nasa, ikaw. Ano pangalan mo? Ano? Andre. Aldrin. Tumayo ka nga. Yung sa gitna. Sa gitna. O, pag ginawa kang estatwa, anong formang gusto mo? Ano? Nakaganon ka ba? Aldrin na. Saint Aldrin. Wow, parang bagay, no? Saint Aldrin, pray for yourself. Maganda. Babae. Hanap tayo ng babae. Ito. Asawa mo yung katabi mo? Ha? Hindi mo asawa, ba't hawak ka ng hawak dyan? Tayo ka nga. Ano pangalan mo? Ano? Andrea? Puro letter A, ha? Aldrin. Andrea. Gusto maging santo? Yung boyfriend mo? Ano pangalan? Ha? Gary. Mabait ba yan? Ha? Sabi ng boyfriend, huwag mo ko ipahiya. Yun ang goal natin, ha? When heaven is our goal, that means sainthood comes with it. Pagdasal natin, ha? Ikaw Monsi, gusto maging santo? Wow. Saint Noli. Wow. Tinatanong na yung mga magulang namin, bakit ang pangalan namin di man lang pinangalan sa santo? Diba? Kaya kayo, mga anak nyo, magiging anak nyo, ipangalan nyo sa santo. Huh?
Saint Bianca, meron bang, may pang, Saint Princess, meron ba? No? My brothers and sisters, today, as we celebrate this Mass, let's not forget, the Mass is the highest form of prayer. In the Mass, what do we find? We find the God who loves, the God who saves, and the God who sanctifies. Today, that's what we celebrate. We celebrate God the Father, the source, God the Son, the Savior, and God the Holy Spirit, the Sanctifier. We ask the Lord that all the graces we receive, all the goodness that He gives us, will be the same goodness and graces we share to one another. We pray that all of us, each one of us, will become faces of hope to one another. Amen. Please stand.